Hoy, nakalimang madaling araw na sila. Nakalimang isa kanyo. O sino sa inyo nakalima na? Yan. 5 tulong sa loob ng simbahan. Hindi mo kasi nagiging kabal, no? Minsan naman tayo, extension, kulang na yan yung tuwot at saka yung naligaan. Ano pwede naman, okay lang, maluwag yung mga ayaw natin. Kung di ka nanihirap, tama, tuwot na yun. Pero pa ba, yan yung plano na maaari, marami sa inyo, hindi na katapusin ko ang siyang na maraming araw, ang siyang nagaling dahil meron na nakaming panalangin ng Diyos. Although sabi ko nga mga una, kaya natin ang kaloob ng Diyos ang siyang manalig sa mga nanggiling natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng sakripisyo. Kung naman yung agad-agad, ura-ura ka, siyang nakakapanalang nakita sa loob ng simbahan, sa loob ng isang taon, kahit nililig ka, kasi nakitawag sa ito, ano na? Nasa bahay na naman, o nasa kambahay na naman, o nag-e-e-e na naman yung iba, ano? So, maramihan dito, meron nakaset na plano na, kailangan tapusin ang siyang na araw. May plano ba kayo na tapusin na hanggang dulo? At tapusin hanggang dulo na tuwing ko yung magsisimba. Masasagot, di ba? Mababa, malina ang mga boses kapag tuwing ito na. Ganun pa ba, katulad na natin mapagbasa ngayon, ang plano ng Diyos ay hindi natin kaya mapigilan. Ang plano ng Diyos, lalo na kay Maria, ay tanggapin ang kanyang kalooban upang sa ganoon siya mismo ang magdadala sa sanggol. Ang Emmanuel, suwasa amin ang Diyos. Dahil hindi yung great yes, yung pagtanggap ni Maria, wala tayong celebration tulad dito. Marinig natin yung mapagbasa ng Ebanghelyo kapag kapestahan ng ating mga natin ni Maria. Yung palagi sinasabing the great Pia, yung kanyang pagtanggap, yung kanyang yes sa ating Panginoon. Kaya minsan, hindi nangyayari sa atin yung mga bagay na gusto natin sapagkat mas pinapaligyan natin sa ating mga sarili yung kagustuhan, hindi mo na yung plano ng Diyos kung ano ang gusto mangyari sa ating mga buhay. Kaya mga kapon, talagang doon ang naisip ko, hindi na alam kung ano yung isisit ko, kung ano yung ipapakakit ko ito hapon. Sapagkat una, hindi ang tulong yung araw-araw at talagang hindi tamang mapag-isip kapag naman kasi apektado mga pag-iisip. Although, siguro lang isip. Pero pa ba, ang hirap. Pero paulit-ulit ang mga pagbasa, kaya minsan, yung nakaprepare kong humiliya, yung nakaprepare kong reflection, hindi siya nasasabi. Why? Because ang galaw ng banal na spirito ang siyang nananalig at pinakayaan ng banal. Maaari kahit ang habang-habang ng sulat o kaya pagdating dito, kakarap ng dalawang matitira. At habang ano nga ba yung plano ng Diyos para sa atin? So, kung tayo ka dito, ang lalaaran ko ay yung aking vocation school, which is the great plan mo na nasunod. At hapon nga sa ko, paano ko i-isip yung test ko? Dahil yung ang karamihan narin na at ulit-ulit na nasasabi ng trabaho sa aking mga misa. Dahil kami paman, marami kami na hindi nakababagin sa pagkakitilan sa sinuhan. Ano nga ba yung plano? Kahit lahat makakalaman may mga plano tayo sa buhay. May pinapangarap tayo. Yung barahan nyo, ano yung gusto nyo maging? Yung plano nyo para sa buhay nyo. Gusto nyo maging? Sismosa. Pagkakito, maging bilang na sindikato. Ano ba? Maging... So,
Marami tayong plano sa buhay, pangarap natin, no? Pero sa mga pangarap na yun, pinagpaplanuhan natin. At minsan talagang sarili lang natin ang nakakaalam kung ano ba talaga gusto natin mangyari sa buhay natin. Ako, simula bata, at hindi naman kami ganun kayaman, wala akong pera, simpleng pulis lang, tatay ko, nanin sa mga namin, ay sinabi ko na doon, grade 1, grade 2, hanggang kilometer sa sabi ko, kahit mag-roll pay sa school, marami ang gusto ko yung maging doktor. Ano? Doktor talaga. Sabi ko, pag-tutulong na tayo. At magiging pa nyo, pero ang gusto na tayo sa pulis, at ang makanay, pulis ang kailangan mo. No? Maging pulis ka, pero hindi ko gusto maging pulis. No? Kaya sabi ko, pag-graduate ng college, kaya high school, sa Maynila ako naaral ng mula Batangas. Sa tuna, binibigyan naman ako. Pinakawalan na ako dyan sa may university dyan, nag-aaral sa mga university dyan. Doon kong tinukay ng aming preparatory course para sa medicine. Akala ko tuloy-tuloy na, sapagat na gusto ko. So, interesado, kaya nag-aaral ng mabuti. At tumatapos yung 4 years, sabi ko sa sarili ko, magtutuloy na ako. Pero sabi ko na kayo, ay tama na. Kasi pwede ka naman pulis. Mag-enroll ka kasi tama-tama 20 o magtutuloy ako mo kasi mas baka ako pumasok. Mag-exam ka sa PLA. Sabi ko, hindi ko nga gusto kasi hindi na yung training. Pero ganun pa man, kahit pa paano naman, nakalipay ko na ako doon sa pagkuhan ng requirements kahit pa paano yung ibasa, pero hindi talaga puso. Wala nang plano ko. Kaya sinagkali ko muna. Sabi sa tatay, mag-medicine ako, ako yung working student, sabi ko doon. Malakas sa loob ko. Pero sabi ko, hindi po pwede kasi hindi makapag-aral ng mga kapatid. Hindi na namin kanayanin na hindi na. So, ginawa ko, kumuha ko na yung National Admission, National Medical Admission Test. Kakapapaano, nagsabi ako, pumasang awa, at naka-enroll ako. At sinabi ng tatay ko, bakit hindi na naman ng admission? Alamin natin pa. Tapos na naman. So, sinabi ko lang na nakapasa kasi ako sa M1, magtutuloy ako ng medicine. Kahit nagmumuhan, pinagaling na ako, tinuloy ko yung percent. After ng percent, nakita ko hindi talaga kakailangan. Mahihirapan kami boarding house, books, and everything. Kaya sabi ko, I stop there. Pero ang plano ko, itutuloy ko pa rin siya. Kaya nung habang ang hirap kumain ng trabaho, lalo hindi naman gusto, mga bagay na ayaw kong gawin. Kaya yung mga trabaho noon, isang buwan, 2 buwan, pinamatagal na, yung isang tao sa water mistake, at sa water mistake, at yung trabaho ko, leader, team tender, talagang kayo ng mga resibo. Kapag hindi mabibigyan ng resibo, doon sa probinsya, sa atin, sa lipa, sa mga liblib na nalulan, hindi naman kasalanan pala sila tubig. Baka wala yung aso, makahabol sa akin, makahabol ako, o minsan, lalabas yung sanya natin, may hawak na molo o kita, maninilin ka pa. Sige, maninilin ka, pagulong kami mo. So, kung pala namin sa gano'n, kaya sabi ko, ayaw ko na rin yung trabaho. Ayaw sa, regular ko kumapanan mo yun. Sabi ko, hindi ko alam kung ano gusto talaga sa buhay ko. Kaya sabi ko sa tatay ko, mag-aabot ko na lang muna. Kasi marami sa akin na nag-uulila na Taiwan, that was in the 90s, 93, 95. Kaya sabi ko, mag-aabot ako. Halin natin ko, sige. Kasi alam ko na makikita doon. Nagyan na. Kaya yung tatay ko, siya ay sa pilihan Natuwa ba ito? Ay, nandiyan ka lang.
sa kapaglagay ng presidente, at sabi na, mabili pa rin ng hati, utang din, at ang ilan lang kararang sa sabon. So, ganun pa ba ang alis na to? Pero pagdating sa abroad, hindi talaga ganun din. Hindi ako kontento doon sa naging buhay ko, sapagkat hindi naman talaga yung pinamulato sa buhay. So, nangyari pa, nakaawin ko pa nito para kumanin sila ng check yung Taiwanese. Yung aming market kasi nakita ko, tinataya na kami. Walang kaming life differential, doon sa kulong Raymond, pinaglapan ko yun para doon sa aming grupo. So, pinagpinta ka na ako ay natatayo na union. Kasama yung dalawang pinsan, pinag-report kami, hindi kami pinag-report kami, ilang taon kami. Kaya nagulat ako, yung tatay ko, nahin ko, pamilya ko na, bigla ako umuwi. Wala akong dala. Kaya may pala, lalo nang nagaling umali-ulit yung galing na siya. Dapat pulis na naman. So, nung magulit na isip ko, sabi ko, ano bang gagawin ko? Balik na lang ulit sa parokya na active member ng yun. Lahat sa mga pera sila mag-ulit, hindi lang papayagan. Yung ano yung stay. Hindi pwede magpalita, alam, papatay na natin ang gano'n. Sabi ng tatay, makapalita na naman dyan sa simbahan. Sabi nito yung buhay ko. And then later on, nagkataon na ako ng employees, mayroon silang vocation company. At ang nahanap nila, ang mga young professionals. And during that time, ang pinuntahan nila, yung tatay, yung family. Ang kinausap, bigyan daw ako ng chance na pumasok. Nung kaya mismo sila na ang mausap sa akin, yung mga pagi, si Father Chris, sabi niya, okay na ang tatay mo, okay na. Doon ka na daw, pumasok ka na ang gusto mo. So sabi mo noon, siguro, papasok na lang ako. Pero hindi mo plano ang pari. At never ko naging makanang maging pare. Ang gusto ko naman, makatakas ko. At sabihin doon na ng mga vocation natin ito na libre na doon, wala ka na aakalahati, hindi ka na magkakontribution, ang pagkain, accommodation, everything sa sunan ng kongregasyon. So yun yung aking isang plan. Kung may mag-aaral ulit, hindi na dapat hindi na suporta sa aking mga magulang. Dahil tapos na yung obligasyon nila. So, pumayag ako. Nag-exam ako at nakalusot naman ako sa foundation ng Red Police. Totoo, libre lahat. At nakapag-travel pa. Nakapag-travel sa buong Pilipinas. Kaya sabi ko, masarap pala. Pero wala akong magseryoso. Wala akong plano na, sige nga, magpari ako, sabi ko. Ang desisyon ko lang doon ay, sana makapasok ko ng ganito. Yung plano ko talaga na, makapasok ko ng 2007, 2008, pari na ako, okay na ako doon. Pero, kung ang panahon yun, tinatanong ko ba ang Diyos? Oo, nadarasan kami. Oo, kasama ko sa community prayer. Pero, never, dahil nalahin ko, hindi sa Diyos, ikaw ba yung plano nito? Ikaw ba may kagustuhan nito? Kaya ano nangyari? After 4 years, I was advised to leave the formation. Hindi ako na-recommend para mag-theology. Why? Hindi nila nakita kung totoo ba ang okasyon ko sa pagpapari bilang religious. Masakit sapagkat I was a therapist na noon. To be exact, 32, 33, kaya 32. Kasabi ko, matanda na ako. Para walang direksyon ng buhay ko. And that was the time, nag-isip na ako. 1 year, almost 2 years, until sa sarili, inimbitahan ako mga kaibigan kung dati kong klase sa Carmelas, na pumunta para mag-search me. Wala akong plano. Pupunta lang ako. Ang initial plan ko is sa Mount Fort, hindi kaya sa Sacred Heart.
Pero ang plano pala ng Diyos, iba. Kaya pagpasok pala ng Akasya sa Manila, andun ang agad yung vocation director at sinabi, ikaw pala si Pilipino, ikaw yung galing sa rin. Paano nalaman? Yung pala, Jesus na ng aking dating kaklase, na dating umuukam, na yung mga sila naman, isa pa, kasi ang alam mo, dire-diretso siya yung pala siya yung lalabas, para mag-ibigay niya, ganun ko man, hindi ko na mamalayan, every Saturday, lumuluwas ako. At nakikita yun ng parents ko, na pakakaluwas na ng luwas, ay meron kang tinatrabaho, ginagawa. Sabi ko, papasok ulit ako. Sabi ng tatay ko, hindi mo pwede. Di ba, sabi mo, magpupulis na lang. Kailangan namin pumunta doon sa kay Kernel, kay ganito. Kasi, kukuha ka ng exam sa PNPA. Kasi po yung, na lang, over-age, pero nagawa naman ng paraan ko lang gusto nyo. Pero yung pa man, hindi ko talaga, hindi ako bumibili. Kasi hindi ako parang mo. Kaya nagalit yung tatay ko. Kaya ngayon po ito ang kahapon, ibig naglayas din ako. At pagpapabalik ko ng bahay, sinalubong ko ng tatay ko, hindi nangyaka. Nagtatanong ko itong babae na, Pero sa mundo, hindi sa akin. Kaya sabi ko tayo, hindi talaga. Hindi ako para sa pagpupulis. Hayaan na lang ang gusto natin, pagaling ng panahon, pakasya. Ayun, ito ba naman ang gusto natin, siya yung pulis na yun. And then, nakita ko na lang sa sarili ko, nasa ILS na ako. I was in my, siguro 35, 36. Ako na ako nagsabi sa sarili ko na, puro ako na lang. Ako yung nag-desisyon. Although, ang desisyon naman tayo talaga mananay. Pero hindi ko, never, kung tinanong ng Diyos kung anong plano talaga para sa akin. Kumikilos at gumagawa, at pinananggap ko yung lahat ng opportunities without consulting at manahimik para pakinggan ang gusto ng Diyos yung tunay ng plano para sa akin. I have a lots of plans para sa buhay ko, para maging successful. Marami akong gusto, pero kakaiba pala ang kagustuhan ng Diyos, ang plano niya para sa akin. Hindi ko tinitingnan noon, ang tinitingnan ko noon, matanda na ako, tuligan na ako, yung mga kasamahan, yung mga kabatchmate, successful na, may malaking bahay na, may mga sasakyan na, may mga properties, may mga business. Pero ako, I'm in my 30s, pero wala akong masasabi. Parang failure pa yun. Ganun palang pumili sa Diyos sa buhay natin. Kapag hinayaan natin siya mismo ang gumawa, mag-isay ng lamang para sa atin. Basta maging masunurin lamang tayo sa kanya. Hayaan mo na siya yung pumili. My dear friends, why are you sharing this? Sapagkat ganun din ang ginawa ni Maria. Sa kanya, bakit ikaw ang 14, 15? Wala siyang kasiguruhan na sa kanyang edad na yun, tatawagin siya ng Diyos para mawala sa napakalaking responsibilidad. Ibibigay niya ang kanyang buhay, pero magbibigay din siya ng kanyang sarili. Para tanggapin ang Emmanuel, si Jesus, sa kanyang buhay. At napakahirap na gusto mangyari yung plano nito sa kanya. Imagine, lalaka, virgin, talang boyfriend, ibabalik tayo ng kapatid, uraw ka. Ikaw, Maria, inutusan ako ng Diyos, maglilihi ka, manganak ka, at ang iyong magiging anak ay tatawagin Jesus.
magdadala ang Espiritu Santo sa iyo. Sa una natakot si Maria, nagulbihanan, nalilito. Pero sa kanyang huli, ano sinabi ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Directly, tinupad ni Maria kung ano talaga ang plano ng Diyos para sa kanya. Maaaring naman natakot, nag-aalinlangan, pero ibigay pa rin ni Maria. Nasunod pa rin ang kalooban ng Diyos. The great yes. Kaya siguro din tayo lahat. Kaya tayo nagiging hindi maayos ang ating mga gawain, ang ating mga trabaho sa buhay, at ang mga nagiging desisyon natin, nakakalimutan natin makinig sa Diyos. Bakit hindi natin isang tanongin? Kapag nagdasal tayo, kapag umalapit tayo, ngayong 9 days, kung matatapos mo, kung plano mo talagang tapusin ang simbang gabi, magbigay ng time na makinig, Lord, ano pa talagang plano mo? Ibibigay mo ba sa akin after 9 days? O ibibigay mo sa akin na hindi ako magtatakbo? Hindi sasama ang loob ko. Hindi ako tatanin sa iyo. Dahil yan ang plano mo. Na kapag sinagot mo at ibigay mo, higit pa sa maaari mo ko ibigay sa akin. Naniniwala pa kayo na kapag ang Diyos ang tunay ng plano sa mga plano sa buhay, matatanggap at matatanggap mo ng higit pa sa maaari na asahan mo. Ganun sana tayo. Tingnan nyo ang pagtupad ni Maria sa great plan na dinisenyo ng Diyos para sa Kanya. Ang tinilaw, hindi na wala sa atin ang Emmanuel. At pinagpangako ng Diyos mula kay Maria hanggang sa mga ito. Emmanuel, suma sa atin ang Diyos. Kaya nagiging tayo. Isama natin sa ating mga panalangin na sa tulong ng mahal na ni Maria, magkaroon din tayo na malinaw na direksyon sa ating mga plano sa buhay kung ang Diyos mismo ang siyang magbibigay at gagawin ito para sa atin. Amen? Amen. Magsitayo po.